The Agriculture Secretary Francisco Chu Laurel Jr. attributed the lack of convictions of smugglers to the department's limited enforcement authority. During a Senate hearing, Senator Raffy Tulfo pointed out that despite numerous arrests over the years, no one caught smuggling agricultural products has gone to jail. Laurel explained that while 3 billion worth of smuggled goods were seized under his watch, the Department of Agriculture can only file cases under quarantine and food safety laws. He also noted that the department meets regularly with the Bureau of Customs, but stressed that broader enforcement powers are needed to hold offenders accountable. And to further discuss this issue, we have SINAG President Rosendo So joining us today. Good morning. Thanks for joining us. Angelina, hello, magandang umaga. Angela po, sir. Angela, yeah. Okay. All right. So, do you share the same sentiment with the Secretary of the Agriculture, Francisco Chu Laurel, na lack of convictions, no, sa mga smugglers? Kaya hanggang ngayon, ito pa rin ang problema natin. Yeah, inamend na yung batas, no? Para this mas dati kasi ang Bureau of Custom ang nagpa-file ng cases. Ngayon, I think tinanggal na yung filing of case sa Bureau of Customs. So dapat anybody can file a case, especially Department of Agriculture and other agency, para at least mahinto ito yung smuggling na dumadating sa ating bansa. Kasi puro nakita natin na almost billion na huhuli pero hindi na kakasuhan. May hearing this coming September 1 to discuss with we hope na makaka-attend si Commissioner Nepo dun sa hearing para malaman kung ano nang nangyari dun sa mga confiscated smuggled goods, kung nasaan yung mga kargamento, baka binit out na naman pumunta sa mga smuggler, yung mga... Yes, okay. But do you agree with yung Secretary Chu Laurel na sinasabi niya na they need more powers, possibly bigyan siya ng enforcement powers para may guaranteed na makukulong daw? I think yung enforcement power may may enforcement power siya, no? Kung makita mo yung mga nakumpiska doon sa other places na outside doon sa port of entry. Of course, yung port of entry kailangan kasama ang Bureau of Customs. Pero doon sa labas ng Bureau of Customs, may power naman ang DA na pwedeng magkumpiska sa food safety, no? Pero of course, yung enforcement ng law enforcement like MPI and CIDG dapat well-coordinated para at least may component na kasama na enforcement group. Right. Yun nga po, kasi sinasabi nila, yun lang, limited lang yung enforcement ng DA sa cases involving quarantine law and food safety. Pero kasi nga upon the passage of RTL or yung rice tarification law, yung enforcement power na gusto nila ay na-remove yan di ba? That's why they're asking, baka daw po pwedeng ibalik. So are you in favor of that, na ma-amend yung rice tarification law in terms of this? Dalawa kasi yun yung anti-smuggling law and itong RTL. Doon sa baka namimix yung usapan. Yung sa anti-smuggling kasi may hiwalay na batas yun Itong RTL, may hiwalay na batas. Ang gustong hingiin ng DA dito sa RTL, mabigyan ng power ang NFA, no? Doon sa retailing and yung doon sa regulation ng mga outlet. Pero ang nakita naman natin doon sa RTL, yung importation nandun sa batas na pwede mag-import yung DA in case of emergency. At nagamit na yun. No? Ang ginamit nila is using planters product
pwede rin gamitin yung FTI to import. So, yun, sa tingin namin, hindi na kailangan i-amenda yun, no? Dahil nandun na sa batas. And yung sa retail, ang tingin natin, hindi na rin kailangan na ibalik sa NFA yun dahil may Kadiwa Center, Kadiwa ng Pangulo. Kasi yung targeted ng benta ng NFA, hindi naman sa lahat. Dahil ang pondo ng NFA is only 9 bilyones. No? Ang total harvest ng Pilipinas is almost 400 billion pesos. So, yung nabibili ng NFA is talagang maliit. So, yung binibigay sa targeted tao is maliit lang. Maski ipuwersa natin na bigyan sila ng outlet power. Wala naman silang pera. Dapat, ang sabi nga namin, kung kukuha ng additional fund, dapat yung allocation galing dun sa GAA, National mag-regular budget, hindi galing dun sa RTL. Kasi yung RTL, yung collection ng tariff, dapat direkta na mapupunta sa magsasaka. Kung bibigay ulit natin sa NFA yung pondo na yan, nako, baka mawala na naman, no? Kasi nabalita natin yung NFA magpapabid na naman ng 100,000 metric tons. Ang tingin natin is kung yung 100,000 metric tons i-distribute na lang dun sa Kadiwa ng Pangulo, di mas maganda pa yun. No? At least may bibigay dun sa mababang presyo. Kasi yung bid price, balita ko, is 25 to 28 pesos. So, mapupunta na naman sa traders yan. Tapos, ibebenta na naman sa 42 na pesos. So, kikita na naman mga traders yan. Mas maganda is directly ibigay na lang sa LGU, i-distribute ng Kadiwa. Right. Pero sa inyo po sa SINAG, how concerned po ang inyong samahan about the impact of smuggling, lalong-lalo na po sa farmers? Yeah, yung sa vegetable talaga, nakita natin yung mga confiscated, etong mga fishery, mga makarel. Pero ang problema, wala pa kaming nakitang nasampa na case. So, yun ang question. Kasi nung naghuli, sabi nila, economic sabotage. June, I think June pa nahuli yun, July. Magsa-September na. Wala pa rin natampa ng economic sabotage. But do you feel, gaano po sa tingin po ninyo sa inyong ahensya, sa inyong samahan po, how deep na po itong mga smuggling na to na nangyayari po itong kalakaran na to sa not sa Department of Agriculture, but in the agriculture industry? Malala, malala talaga. Kung makita mo, sabi nga ni Secretary, almost 1 billion ang nahuli nila. So, malaki yung nahuli. Ay, yung hindi pa nahuli, mas malaki pa yon. So, ang tingin natin is dapat ma-enforce yung batas para at least yung executive department ang kailangan natin. Kasi nandyan na yung batas Pinasa na ng Senado sa Kongreso yan, inaprubahan na ng Presidente. Na-mention pa ng Presidente sa SORAN. So, kung wala tayong isasampa sa korte, mapapahiya ang ating Presidente. What else do you think, Sir Rosendo, ang maaaring gawin to address nga po itong impact ng smuggling sa agriculture industry? Yeah, yung coordination dapat with the LGU, kailangan yan. Kasi yung registration ng warehouse para pag-inspection kung
ng mga LGU dapat kailangan well coordinated din. And of course yung first order na sinasabi natin, dapat sana na i-construct na yan kasi binigay na sa DA yung budget for Luzon, Visaya and Mindanao, pero binalik yung pera. Kaya hindi namin maintindihan, sinadya ba yung ibalik yung pera para hindi mahuli itong mga smuggler. Pa yan, 2019, panahon ni President Roa Duterte. Binigay dun sa former Secretary Dar. Tapos itong panahon ni Secretary Chu Laurent, binigyan ulit ng budget. I think 4 billion or ganun kalaki para ibig sabihin yung mga presidente talagang gustong mahinto itong smuggling. Pero hindi namin maintindihan. Hindi nagtatranslate yung kagustuhan no? Malalim na usapan pa to But yung mga Kongreso, Senado, anong kailangan nyo, ibibigay natin. Pero ang problema, ayaw naman, pag binigay na yung budget, ayaw naman gamitin. Alright. Thank you very much for that. We'll stay in touch with you. Sinag President Rosendo So.